Dito tayo ngayon sa Vietnam. Millionaire na tayo dito ah. Good day sa inyo, netizens. Dito tayo ngayon sa Vietnam. Magse-celebrate kasi ako ng birthday ko. Nag-umpisa na ako ng araw actually. Nakapag-gym na ako. So ngayon magla-lunch tayo. Tingnan natin kung ano yung mga mangyayari dito sa Vietnam. At kung may mga recommendations kayo, comment nyo lang dyan sa baba. I'm sure magiging masaya to kasi another country. Napansin ko lang, buhay na buhay yung riding community dito. Sobrang daming motorsiklo. Tapos para pa sa Pilipinas din yung itsura niya. Tsaka yung klima. Pinagkaiba lang, hindi malagkit. Tsaka millionaire na tayo dito ha. Kasi nasa around 2,400. 1 million Vietnamese dong na sa kanila. So, ang laki agad ng conversion. Pero syempre, nasa mga 10,000, 20,000, 40,000. Isang kape, 40,000 eh. Yun nga lang, nakakatawa kasi pagtingin mo dun sa bills mo, 500,000, yung 1,000 halos sa kanila yun eh. So, tingnan natin kung saan tayo makakakain. Kasi dami ko nakita masasarap na kainan, nagugutom na ako. Tara. Actually, nakapag-workout na ako kanina, netizens. Kaya sarap sa pakiramdam. Kasi sa Pilipinas, talaga nag-workout ako. First activity ko sa umaga, nag-workout talaga ako. Kaya ngayon, kahit na medyo madaling araw na yung dating namin dito, pinilit ko talaga na mag-workout. Naghanap ako ng gym. Ang nakita ko na gym is dun sa Top Gun Fitness. Yun yung pangalan ng gym nila. Okay naman, puro foreigner yung kasama namin. Tapos, medyo malamig din. Konti nga lang equipments na naandun, pero sapat na para sa basic workout. Nakapag-chest day pa ako dun. Ako lang maliit doon kasi puro foreigner yung kasama eh. Kala siguro nila teenager ako doon. Ito yung mga kasama natin, si Quiz Will, si OBR Lourdes, at saka si Love Nikki. Ayan. So mga nagvo-vlog din sila kaya puro content talaga tong trip namin na to. Hirap na hirap yung mga foreigner na tumawi dito. Buti na lang sanay tayo sa Pilipinas na dami din sasakyan. Kaya sisiyo lang sa atin, mas kamote pa iba din. Tingnan mo, daming mga iba't ibang sasakyan dito. Frigo 125, Yamaha. Parang grabe sa itsura niya na. Honda, puro Honda din sila dito eh. May Vespa, may Adidas. Tapos ito, parang Airblade na luma siya. Aerox. So, para Pilipinas din talaga. Napansin ko lang, hindi siya ganun ka-pristine compared dun sa una nating napunta na country which is Hong Kong. Hindi siya ganun ka-linis. Pero yung init niya, biruin mo ngayon, alas 12 na ng tanghali. Mas tolerable siya, hindi kagaya sa atin. Pag bumatak na ng alas 12, ako, hindi ka nalalabas talaga. Tapos nakapagkape na rin ako kanina, isa sa mga nagustuhan ko is, iba din yung lasa ng kape nila, in fairness ha. Iba sa Starbucks yung lasa. Pero yung presyo, yung una ko natikman na kape, 30,000 dong. Parang nasa 65 pesos lang. Yung pangalawa naman is 40,000 dong. Which is nasa around 85 pesos naman. Kung tutusin, mura na din yun. Kasi ano eh, parang nasa 125 pesos na diba sa atin yung mga kape. Dito may mga 85 pesos pa. Yung street nila. Hanoi, nasa Hanoi kami ngayon. Excited na ako sa first meal ko. Kaya ako nag-black coffee lang kanina kasi fasting ako kapag umaga. So perfect to siguro Vietnam para sa mga medyo vegetarian lang din na mga travelers kasi napaka-inviting nung mga kainan nila dito eh. Parang hindi ka ma-intimidate at hindi ka ma-over budget kumbaga. Yung mga motor nila oh. Diba? May Dio. Dio ba yan? Parang Pinas lang din. Sikat na sikat din. Main transportation din nila yung motorsiklo dito talaga. Tsaka sarap maglakad sa ibang bansa, no? Kasi iba yung energy nila eh. Siguro dahil sa culture na din. Tsaka iba yung vibrations kapag ka nasa ibang lugar ka. Gusto ko lang dito, hindi masyadong makukulit yung tao. May mga locals din na, alam mo yon, nag-aalok kung sasakay ka ng motor. Pero siguro dahil nga sa language barrier, hindi kagaya sa atin sa Pilipinas. Pagka mga tourist spot, talagang medyo makukulit yung mga tao. Pero dito, hindi. Talagang hindi ka nila kukulitin. Mag-offer sila, pero hindi nila ipupush na parang super pushy. Ganon. So dito kami kakain sa Bangkok. After few minutes sa paglalakad, grabe. Buti na lang talaga nag-workout tayo. Kundi. Suko tayo. 12:30 na rin kasi ng tanghali kaya init na eh. So excited ako for the food. Sarap kumain kapag ka pagod. Breakfast. Breakfast? Sorry. Thank you. Have a good day. Dito na tayo. Dito na lang, malamig sa loob. So, breakfast. Okay, thank you. Hi, breakfast. Okay, thank you. For four?
For 4, yes. Init sa labas, guys. Pero solid mo, maganda tong place na to. Hinatid ko masarap yung food nila. Pero yun na nga, buti talaga nag-workout ako kasi bago to, treadmill talaga ako for 20 minutes, 2 kilometers to 3 kilometers yung lalakad ko sa treadmill para prepared tayo. Kaya nag-travel lang ganito, makasabay tayo. Syempre, hindi tayo parang wala sa mood, hingal na hingal. Kaya napaka-importante talaga to invest sa health natin. Kaya yun, kanina umaga, para magkaroon ng kickstart, sa morning ko, nag-workout na rin ako. Kasi nasa 800 meters papunta, 800 meters pabalik. So, nasa 1.6 kilometers na rin yung nalakad ko kanina. So, another one ngayon. Daming lakad. Good yan for burning fats. Yung paglalakad, di ba? Walking. Manaman natin. Let's eat. So, ito na yung famous nila na egg coffee dito. Kasi noon, nagkaroon daw ng shortage sa gatas. Kaya ginamit yung egg yolk para maging creamy yung coffee nila. Tikman natin. Sarap. Tamis. Parang siyang lasang leche flan na coffee. Sarap. Parang dessert. Pagka kinutsara mo siya. Kasi nahalo yung creaminess dun sa kape sa ilalim. Pagka sa straight na ganyan, unahan lang yung ibabaw lang makukuha mo. Masarap siya, didip mo na ganun kasi ang tapang nung kape. So, perfect blend sa akin yung creaminess nung egg yolk at saka nung matapang na kape sa ilalim. Sarap ha. Must try ito kapag kapunta kayo ng Vietnam. Dapat mag-egg coffee kayo. Hot lang meron nito. Sarap. Ito guys, spring roll. Parang lumpia din sa atin. Tingnan ko lang. Sarap po. Ito kayo. Ito, Pinoy din ng atake. Lumpia din ko is. Pero may giniling. No. Lumpia din. So, rice pala to. Kaya lasa niya nung parang sotong. Patangan nga. Sotanghon siya. Tapos, gagawin mo din yung pinaka-rice nila. Kasi sa Vietnam, di naman masyado rice yung tao, di kagaya ng Pinoy. Ang lasa niya. Ayos. Wala siya. Ano siya, vegetables and different kind of veggies. Parang rice to nga. Di ba? Ito. So, ito naman yung salmon natin. Nating special naman dito. Ay. Bakit so special? Kasi salmon lang naman ito. Tsaka yung value for money ha. Hindi ganun ka grabe yung presyo dito. Okay din. Ito, bumili na rin ako nito sa lakot. Bagay naman pala sa akin to. Meron na akong bagong passion guys. Bagay naman pala sa akin to. And then sila bumili sila na ayan bag. How much is that? 149. 149. Mababait sila. Tinatawaran nila, natawa-tawa lang din si ate. Mababait yung mga Vietnamese. 300, yung 500,000. Pero bibili ko sana ng Toyota Wigo, pero bibili ko lang. You give me 1 peso, I give you 1 peso. Thank you. Paper to paper. This is her store. O ngayon, mukha na akong lokal. Mukha na akong lokal dito. Ganda, babe. Tatawid tayo dyan, syempre, ng safety. Ito na yung lake nila. Ito yung lagi ko nakikita sa vlog. O, di ba? Ang kanilang bridge. A very, very famous bridge. Wow. So, ito lagi ko nakikita sa vlog na lake nila. Sarap din nila tumabay dito kasi mapuno din siya. Mainit kasi last dos ng hapon to eh. Very green yung kanila. May bago nga tubig, very green. Diba? Tapos ayun na, dun, ewan ko kung saan papunta yun. Tingnan natin. Natawid tayo dun mamaya. Ganda niya tignan. Ayan o. Okay, sticker wall. Dahil nakita tayo ng sticker wall, nakapit tayo ng sticker. Para sa mga netizens natin dyan, kung pupunta ng Vietnam, hanapin yung sticker ko ah. Yeah, no? Si Beautiful. With Beautiful. So, ayan na. Yung bridge. Already here sa bridge. Rich. Yan pala yung tsura niya. Si Chow. Buti pwede naka-shorts kasi parang temple yata to. So this is sacred. Allowed naman na naka-shorts. Pwede naman kayo kasi open for tourists naman siya eh. Ngaksan. So yun guys, di na ako masyado nakapag-vlog kanina kasi
Grabe, uminit bigla. Ngayon, ito na yung legendary trend. Ayan na siya! Nasaktahan natin. Sakto-sakto lang eh. Ito na talaga yung pinunta namin dito sa Hanoi, itong trend na to. Sikat na sikat. Ito lang, ito lang talaga pinunta namin dito. Eh! Ang lapit pala! Ang lapit din! So yun, finally, dumating na rin ang tren. Yun lang talaga namin dito sa ano. Okay nga naman, nasarap na experience. Buti naabutan namin. Pagod na ako. Grabe, sumobra init. So, ang ginawa namin, punta kami doon sa bridge, diba? Nakita nyo naman. Tapos, sumakay kami ng bus para mag-tour. Yun, grabe na talaga init noon, pero okay naman kasi nakita na namin, para na shortcut na namin lahat na pinupuntahan dito sa Hanoi. Ayan, ayan na yung pinaka-highlight namin ngayong gabi, yung dumaan yung trend. So order na tayo ng food. Maraming salamat, Eddie Sense. Siguro sa birthday ko na ulit ako mag-update kasi ang hirap din gumawa ng YouTube videos kasi sumasabay pa na gumagawa din ako ng short form videos. Sa Facebook na lang ako mag-update no mga iba pang mangyayari dito sa Vietnam trip namin. Kung nagustuhan nyo ito yung ganitong klaseng vlog, I will highly appreciate yung mga comments niyo dyan sa comment section para ma-improve pa natin. Sinubukan ko lang para maiba lang din, and also this is the part of me na hindi ko na-share sa social media, kaya ginagawa ko lang ng video para makita nyo rin na yung ganitong side natin, di ba? Also, I can add more value. So yun lang, editors, kung nagustuhan ito, don't forget to give this a thumbs up, subscribe. Again, this is na Adriano. See you in the next one.